Ayan, magandang gabi, umaga, tanghali, hapon, hating gabi, anong oras man po kayong dinarat na ng ating programa. Isa pong muling maluwalhati at mapagpalang pagbati ang aking itinapabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay patuloy na pinagkalooban ng panahon at pagkakataon na muli siyang mapaglingkuran at muli nating ihaharap ang ating sarili sa Panginoon na taglay ang katwiran ng ating Panginoon Kristo. Pagkat sa mga sarili nating katwiran, siguradong hindi tayo magiging katanggap-tanggap. Kaya tayo po'y mag-aaral, sama-sama po tayong hihingi ng kanyang patnubay sa pamagitan ng isang panalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli po nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. Tuloy po kaming magbibigay ng papuri at pagsamba. Patuloy po kaming tingnan sa katwiran ng Panginoon Kristo upang ang aming gagawing pagsamba at paglilingkod ay maging karapat-dapat katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At narito dinadalain ko rin po na liwanagan ang aming mga puso't isipan at sa aming mga kahinaan, Panginoon, tulungan kami na amin pong pagnasaan na matupad kung anuman ang matututunan naming mga aral. Maraming salamat po. Kasiguruhan na kami muling papatnubayan at tatanggapin ang aming mga pagsamo, kahilingan sapagkat inihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Panginoon Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, muli po ako nagpapasalamat mga minamahal kong kapatid kay Kristo na kayo nariyan. At tayo po ay muling papalaot sa ating paksang pag-aaralan na katakdang tema sa ating pong Sabbath School lesson. At kagabi po, tinalakay natin yung unnamed individual servant. Pero lalaktawan na po natin itong Tuesday para mapunta po tayo sa ating leksyon sa ngayon. Persian Messiah. Balikan nyo na lang po itong Persian Messiah na ito ay alam po nating madalas na rin natin nababanggit na ito'y sino? Na ito'y si Haring Cyrus. So i-review nyo na lang po ang para sa araw ng Martes. Yung kahapon. Kasi natalakay natin Sunday, Monday, at itong Tuesday hindi na natin tinalakay dahil supposed to be kahapon. Kaya nga lang po, nalate tayo ng pagsisimula ng ating pag-aaral dahil Lunes na po tayo nagpasimula. Okay, so ngayon, puntahan po natin mismo yung ating leksyon para sa araw na ito. February 24, Hope in Advance. Pag-asa. Okay. Advance kumbaga naunang paunang pag-asa. At ang atin pong matutunghayang pag-aaral sa gabing ito ay atin pong kumbaga pagtuunan ng pansin, mga kapatid. The fact that Isaiah, sabi dito, accurately predicted Cyrus by name disturbs people who do not believe that the prophets receive predictions from God. Kapatid, ito daw pong nakita po kasi natin na ang mga prediction o mga hula na binanggit sa aklat ni Propeta Isaiah ay talagang accurate. Kumbaga, nangyayari. Oo, nangyari, mga kapatid. Kaya yung mga hindi naniniwala hindi naniniwala sa Diyos, of course, disturb sila, hindi sila mapakali, hindi sila makapaniwala yung kung bakit ganun ka-accurate o ganun na lang kumbaga talagang tugman-tugma yung mga sinasabi ni Propeta Isaiah sa mga nakaraang panahon at pagkatapos nangyayari in detail, sabi nga accurate, mga kapatid. Ibig sabihin talagang walang paltos, talagang nangyari. To the letter, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Lalong-lalo na yung hula nga patungkol kay Cyrus, mga kapatid. Balikan nyo yung ating lesson kahapon na hindi natin natalakay yung the Persian Messiah. So lalong-lalo na yan. Di ba? Lagi kong sinasabi po sa inyo, mga minamahal kong kapatid, na wala pa nga yung lolo ni King Cyrus, prinidik na. Ni Propeta Isaiah. Prinidik na ni Propeta Isaiah, na may lalabas na pinahiran. Actually, kung pag-aaralan niyo po yung topic kahapon, yun nga pong salitang Messiah
o, ay ginagamit yon sa anointed o sa pinahiran. Ginagamit po yan sa mga priest na ina-anoint. Okay? Ginagamit din yan pati sa mga hari. Tingnan niyo po si Haring Saul, inanoint din niya ni Samuel at ganun din si Haring David. Inanoint din po siya. Ang tawag sa kanila po mga kapatid ay Misaya. Ibig sabihin po, pinahiran. At itong si Cyrus ay isa, mga kapatid, isa sa Misaya o pinahiran ng Diyos nung lumang tipan. Mga kapatid, at uulitin po natin, hindi pa nga buhay ang lolo niya, pinangalanan na si Haring Cyrus na maging pinahiran at tinawag pa nga sa isang pagkakataon, babasahin nyo nga po itong 44 verse 28 ng Isaiah, tinawag po siyang pastor ng ating Panginoon. At marami dahil dito sa ganitong mga pangyayari na sobrang accurate na nangyari yung mga sinabi ni Propeta Isaiah in advance sa ating mga kapatid. Yun ang paniniwala natin. Wala tayong pagdududa doon. Wala tayong pagdududa sapagkat ang sabi ng Panginoon, siya yung Diyos na pwedeng yung Diyos na pwedeng maglahad ng nakaraan at pwedeng mangyari kung ano ang hinaharap. Mga minamahal kong kapatid. Kaya hindi natin problema yon. Kaya lang yung iba nga, dahil sabihin na natin skeptic, agnostic o mga atheist, mga kapatid, ay talagang hindi nila paniniwalaan ng ganun-ganun na lang. Mga kapatid. Kaya nga, ulitin natin, the fact that Isaiah accurately predicted Cyrus by name disturbs people who do not believe the prophets receive prediction from God. Hindi sila naniniwala na tumanggap siya ng prediction mula sa Panginoon. Pero mga kapatid, sa totoo lang, kung babalikan natin ang ating mga nakaraang pag-aaral, paano hindi totoo? Halimbawa, yung nangyari po sa Judea na nung ipagmalaki ni Haring Hezekiah, yung mga na-accumulate niyang kayamanan, ari-arian, ipinakita niya doon sa sa mga mataas na opisyal na ipinadala ng kaharian ng Babylonia. Di ba? Alala niyo po sa chapter 39 ng Isaiah, anong sinabi ni Propeta Isaiah? Dahil pinakita mo, lahat ng pinakita mo, dadalhin nila yan. Kukunin nila yan. At nakita po natin na nangyari nga, mga kapatid. Kaya hindi lang may kinalaman kay Cyrus na talagang accurately natupad ang mga binanggit ng Panginoon kay Propeta Isaiah. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Isa pa, hindi lang naman kay Cyrus, kaya sa mga nagdududa, hindi lang kay Cyrus. Papaanong nangyari na ang kaharian ng Assyria, ay hindi nabihag, hindi nasakop ang Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Sinabi na ni Yahweh. Di ba? Nakita po natin mga nakarang pag-aaral natin. Sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Propeta Isaiah na hindi pahihintulutan ng Panginoon na mapasok ng kaharian ng Assyria ang Jerusalem. At hindi nga po nangyari. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, hindi nangyari. Kaya aside from King Cyrus, ang dami-daming prediction. Okay, dami-daming prediction ng Book of Isaiah not accurately natupad at nangyari. Halimbawa, di ba? Yung katuparan na may isang dalaga na maglilihi. Don't tell me kasi dito mamaya makita po natin na kaya daw parang accurate ang pangyayari sa prediction ni Isaiah kasi may second Isaiah. May pangalawang Isaiah na nabubuhay nung panahon mismo ng panahon mismo ni Haring Cyrus o King Cyrus. Kaya parang alam niya yung detalye ng mga pangyayari. At mamaya i-elaborate yan ang ating lesson. Gusto ko lang ibalik tayo ng konti sa mga nakaraang pinag-aralan natin para mapatunayan natin na hindi lang sa case, hindi lang sa kaso, ni Haring Cyrus, tumugma at nangyari ang mga prediction sa aklat sa aklat ni Isaiah. 7:14, di ba? 7:14 ng
Isaiah. Ano nga po doon? Isang dalagay maglilihi at manganganak ng ano po, ng isang bata at ipapangalan sa batay, ano po, Emmanuel. At nakita po natin, ang katuparan po noon, babalikan natin, konting segue tayo sa ating lesson, pero ang dinidiin ko kasi dito, na para mawala yung ating agam-agam, na ang mga prediksyon na ipinagkaloob ng Diyos kay Propeta Isaiah ay kaya nangyari dahil sa buhay siya nung panahon na nangyayari, o kaya may second Isaiah o may pangalawang prophet Isaiah na buhay nung mga panahong nangyayari ang prediksyon na pinag-uusapan. Tingnan po natin itong Mateo 1:23. Ang sabi po dito, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel, na ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Po ba? Nakita natin may dual fulfillment pa nga ito. May Emmanuel na hindi matrace ng Old Testament, pero kinote at kinuha, ni Apostle Matthew ang 7:14 ng Isaiah bilang katuparan sa nangyaring paglilihi at panganganak ni Mama Mary kay baby Jesus. And that was almost, mga kapatid, 800 years. Kasi 8th century BC. Sabihin na natin, mga 700 plus years. Sinabi na ni Propeta Isaiah na may dalagang maglilihi. At ang batang ipapanganak, take note, lalaki. At lalaki talaga. At ang pangalan ay Emmanuel. At yun ang itinawag sa mga pangalan ng ating Hesus Kristo. Emmanuel, na kung liliwanagin na ang Diyos ay sumasa kanila. So there you are, ang dami ko pang gustong sabihin. Pero at least sana po mapanatag tayo, mapanatag tayo na hindi lang naman sa kaso, ni Haring Cyrus, accurate, na pinpoint, nabanggit ni Propeta Isaiah kung ano mangyayari sa hinaharap. Kasi take note, patay na si Propeta Isaiah nung matupad itong mga bagay na sinasabi niya. Kaya nga, ang sabi dito, mga kapatid, to quote, para sila para makamove on itong mga nagdududa sa aklat ng Isaiah, na talagang isang Isaiah lang nagsulat nito. To quote, they accept the theory that a second Isaiah, ayan, tingnan nyo, ito nang para makamove on sila. Another second Isaiah, another prophet living in the time of Cyrus. Na nga po, may pangalawang Isaiah na nabubuhay sa panahon ni Cyrus, who wrote Isaiah 40, chapter 40, until Isaiah chapter 66. Kaya nga, sa mga hindi po particular, mga kapatid, may tinatawag nga rin yung parang pagka-division ng Isaiah. May tinatawag na second Isaiah. So wag lang po kayo magugulat doon. Mga terminology lang po ng mga terminology lang po ng mga theologians. Second Isaiah. Yung first ay yung chapter 1 to 39, and then second Isaiah is chapter 40 to 66. But never na never na merong dalawang Isaiah. Okay? So, ayan ngayon ang kanilang mga kaisipan. The book of, sabi dito, Isaiah is sown into the same faith traditionally understood to have befallen the prophet himself. Okay? Kaya, pagpapatuloy sa dito, there is however, mga kapatid, so yung mga nagpapalagay na may dalawang propeta Isaiah, nasa kanila ang burden of proof. Nasa kanila ngayon ang paglalabas ng katunayan na meron ngang another Isaiah nung panahon ni Haring Cyrus. Bakit ang sabi dito? There is no, however, historical witness to the existence of a second Isaiah. Ayan wala daw ang mahirap sa mga nagpapalagay nito ay nasa kanila yung bigat ng pagpapatotoo, walang historical witness na meron ng
na meron ngang second Isaiah na nabuhay o pangalawang Isaiah ng panahon ni Cyrus. If he did exist, sabi dito, kung siya'y talagang umiiral o umiral, it would be strange for the Bible not to mention him. Tama. Magiging, kumbaga, parang kakaiba ito sa Biblia. Dapat kasi, nabanggit siya o mababanggit siya. Ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Anyway, segue ulit tayo, pero in connection pa rin naman sa ating lesson, ay hindi lang naman po ang aklat ni Propeta Isaiah ang pinagdududahan na may second Isaiah. Actually, maging ang Book of Daniel, kasi nakita po natin, accurate din, alin po? Accurate din ang pagkasulat. Ng Book of Daniel, may kinalaman sa prediction. Kaya meron din po mga nag-iisip na meron ding second Daniel. Meron ding Daniel sa panahon, take note, meron ding second Daniel sa panahon na umiiral na ang Roman Empire. Okay? So, kaya niya na isulat daw, okay? Kaya niya isulat daw ng accurate ang prediction sa Book of Daniel at nangyari nga, mga kapatid, nangyari nga, di ba? Babylon, Medo-Persia, Grecian Empire, and Rome. O sige, granted, ito. Medyo pagbigyan natin ng konti, yung mga nag-iisip, na merong second Daniel sa 3rd or 200 BC. Okay, 200 BC. Okay? So, alam naman po natin na si Daniel ay nabuhay 7th century BC. Kasama siya saan? Ayon sa record, ito yung biblical record, kasama siya sa mga dinala ng unang besiege ng ng Babylonian Empire sa Jerusalem. So, kasama nung tatlong kaibigan, Meshach, Shadrach, at Abednego. At alam natin na yun po ay na 7th century BC, mga kapatid. O 600, kung ano natin, 604 BC. Sugurin, 605 to 604 BC, nung sugurin ang Jerusalem ng Babylonia. Mga kapatid, granting na may second Daniel, kaya accurate niya na isulat yung pangyayari mula Babylonian Empire hanggang doon sa ika-4 na kaharian. Ang tanong, doon lang ba nagtatapos yung mga prediction sa aklat ni Daniel? Babasahin natin, di ba? Kung babasahin, Daniel chapter 7. May nakitang 4 na hayop. Doon na lang tayo sa ika-4. 10 sungay. 10 sungay. At may isang sungay na lumabas na bali yung 3 sungay. Alam naman po natin sa kasaysayan na nangyari po yun, yung mga katuparan nun, ay dito na halos sa 5th century AD. Mga kapatid. Yung pangyayari doon sa nagkawatak-watak na kaharian, mga kapatid, diba, sa Book of Daniel. Alam natin na nangyari yon ay daang-daang taon. Kung sasabihin mo, itong second Daniel dito sa 3rd century BC o 200 BC, mga kapatid. Yung sasabihin mo, meron nga granting na merong second Daniel. Ang tanong, paano naman niya nahulaan? Paano naman? Kung tao lang talaga ang may kagagawa nito, paano niya naman nalaman, mga 600, more or less, 500 to 600 years nung siya'y buhay, ay yung mangyayari sa hinaharap, mga 5 to 600 years, patay na siya. Paano niya nahulaan? Mga kapatid, kaya itong mga ganitong kaisipan, na may second Isaiah, may second Daniel, may second Isaiah. Again, walang historical witnesses po dito o witness. Mga kapatid, sa madaling salita, ito'y mga siguradong palagay. Wala po silang concrete, wala silang matibay na ebidensya. So sa madaling salita, ang kanila ay presumption. Para lang hindi nila paniwalaan yung nasabing mga hula na accurately ay talagang nangyari sa kasaysayan. Again, nagiging strange ito sa Bible. Una, walang historical witness. Dapat second, if he did, it would be strange for the Bible not to mention him because his message is profoundly important and his literary
and his literary artistry is phenomenal. Tama. Tama, no ho? Yung mga ano niya, yung mga message niya ay talagang napakahalaga. At kakaiba alin, yung artistry ng kanyang pagsusulat, mga kapatid. Not even the oldest, eto na mga kapatid, sa mga hindi particular, not even the oldest Bible manuscript, the Isaiah scroll from Qumran, has any break between Isaiah 39 and 40 that would indicate a transition to the work of new author. Kasi sa mga hindi po particular mga kapatid, ano, pero marami naman siguro nakakaalam na nito. Alala po natin na merong isang biduli, shepherd, na sa paghahanap niya ng kanyang nawawalang tupa, ay iniisip niya nagsipasok sa mga kuweba, no ho? Nagbabato siya sa mga yungib o sa kuweba. Hanggang sa may mapansin siya, minsan siyang nagbato, isa sa mga pagbabato niya ng bato, of course, may nag-crack, may lumagatak. So na-curious yung biduli shepherd na yon o yung pastol na yon. And you know what? Yun na nga po ang bumago, mga kapatid. Yun na po ang bumago sa kasaysayan ng mga manuscript ng banal na kasulatan. Doon nakita yung mga tinatawag na Masoretic text. At kasama nga po doon yung pinag-uusapan natin ngayon. Yung nasa Qumran Cave. Ito yung sinasabi para makarelate po kayo. Isa sa mga oldest manuscript po yan ng Old Testament. Ha? Kasi ito pong mga manuscript na nahukay sa Qumran Cave ay matanda pa sa pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo. Ano yan, ho? Matanda pa ng almost 200 years sa pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo. Ha? So, oldest manuscript yan. At ano sabi? Walang nakitang transition. Kung may ibang sumulat, mga kapatid, ng Isaiah chapter 1 hanggang 39, paano mo ngayon, paano mo ngayon maiko-connect ito dito po sa nahukay o na kuhang manuscript sa Qumran Cave na kasama halos doon kompleto ang Book of Isaiah at walang nakitang parang break o parang pagbabago mula sa sumulat ng Isaiah chapter 1 to 39 at papasok sa chapter 40. Ha? Mga kapatid. And that would, sabi dito, indicate transition to the work of new author. Tama. Mapapansin mo Mapansin mo mga kapatid, di ba? Kasi iba-ibang manunulat, iba-iba ang kanilang pagdidiin. So dito walang nakitang break na mag-indicate o magsasaad na sandali. Parang iba na sumulat nito Wala pong ganun. Ha, mga kapatid. At sa pagpapatuloy sabi dito, Isaiah's basic message is consistent throughout his book. Ano po yung pinaka-pangunahing mensahe ni Propeta Isaiah na talagang masasabing consistent. Palagian, nandun makikita mo sa buong aklat ng Isaiah. Trust the true God. Nakinig, maigi po. Ano po yung basic message na pangunahing mensahe ng aklat ng Isaiah? Ay, ng aklat ng ni Propeta Isaiah? Trust the true God. Ano daw po? Pagkatiwalaan ang tunay na Diyos. Trust the true God, including His messianic deliverer. Panampalatayanan ang tunay na Diyos at kasama rin ang kanyang pinahirang lingkod na magiging tagapagligtas o magiging tagapagpalaya rather than the other powers. Tama po mga kapatid, di ba? All throughout. Mula Isaiah chapter 1, chapter 2, kaya nga sabi, huwag kayong magtitiwala sa tao na ang kanyang hininga ay nasa butas ng kanyang ilong. At nakita po natin, fast track tayo. Ano nangyari kay Haring Ahaz, di ba? Kanino nagtiwala? Sa halip na magtiwala sa Panginoon, dahil yung kinatatakutan niya, sabi ng Panginoon, parang kahoy na umuusok. Tatakot siya sa Northern Kingdom tsaka sa Syria, di ba? Yan sabi ng Panginoon sa kanya, pamagitan ni Propeta Isaiah, sabihin mo kay Haring Ahaz na yung kinatatakutan niya, parang kahoy na may usok pero walang apoy.
Pero anong ginawa? Ano po? Sa halip na magtiwala kay Yahweh, anong ginawa ni Haring Ahaz? Nanuhol. Tingnan, nanuhol kanino? Kay Tiglath-Pileser III. Nakasalukuyang hari noong kanyang panahon ng Assyria. Sa umpisa, parang maganda, ano po? Pero tingnan nyo kung ano naging bunga sa mga nakaraang pag-aaral natin. Dahil sa maling desisyon at ayaw makinig ni Haring Ahaz, ano po nangyari? Talagang siningil sila ng siningil ng buwis hanggang sa dumating nga itong kanyang anak na si Haring Ahaz o si Haring Hezekiah. Tingnan nyo, dahil ayaw na nilang magbayad ng buwis, ano nangyari? Inaway na rin sila ng Assyria. Pero dahil si Haring, Hezekiah ay nagtiwala sa Panginoon, ano nangyari? Hindi nakubkob. Hindi nakubkob ng Assyria ang Jerusalem. So kaya, trust in the Lord. Trust in the true God. Yun ang kanyang consistent at basic message. Mula chapter 1 hanggang chapter 66. And again, isa pa sa consistent na message ng Propeta Isaiah ay ang magtiwala din. Hindi lang sa tunay na Diyos, kundi sa kanyang pinahiran o sa Misaya na na gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian at palalayain nga ang kanyang bayan. At siya napag-aralan po natin, mga kapatid, napag-aralan po natin yan kagabi at nung nakaraang gabi. Paki-review na lang po ng ating naging pag-aaral o pagpapaliwanag sa nakalipas na 2 gabi. Okay, so ayan trust in God, including His messianic deliverer rather than the other powers. Tama halip na sa tao magtiwala sa Diyos. Okay, and then ang sabi dito, scholars rightly emphasize the shift in focus from Assyrian period in Isaiah chapter 1 to 39. Okay, Assyrian period, Isaiah chapter 1 to 39. To the Babylonian period in chapters 40 and the following. 1 to 39, ang focus ay patungkol sa kaharian ng Assyria na kumakalaban sa bayan ng Diyos. At sa 40, at sa mga susunod, chapter 40, sa mga sumunod na kabanata o kapitulo, ang focus naman ay nasa kaharian ng Babylonia. Okay? But we have found that in Isaiah chapter 13, balikan na lang po natin Isaiah chapter 13, Isaiah chapter 14, and Isaiah chapter 39, already sabi dito, a Babylonian captivity. Ibig sabihin, dito sa mga nabanggit na kapitulo 13, 14, and 39, lalong-lalo na sa 39, na maliwanag na sinabi ni Propeta Isaiah dahil nga sa pagyayabang ni Haring Hezekiah, di po ba? Matapos siyang extend o bigyan ng extension ng Panginoon 15 years, sa halip ng ipagmalaki niya ay ang ginawang kababalaghan ng Diyos sa kanyang buhay, ang kanyang ipinagmalaki ay walang iba kung yung na-accumulate niya at kung anong merong kayamanan sa kanyang kaharian. Tingnan mga kapatid, di po ba? So doon pa lang, sinabi ni Propeta Isaiah, yung mga pinakita mo, dadalhin yan. 39 po yan. Wala pa po yan saan Wala pa po yan sa chapter 40. So ibig sabihin, wala pa man doon sa focus ng panulat ni Propeta Isaiah. Pagpasok ng chapter 40, ang Babylonian Empire doon pa lang sa mga previous chapters ng Isaiah ay nakita na natin. Again, chapter 13, chapter 14, and 39. Okay? At ang sabi dito mga kapatid, sa kumbaga tinatawag na pagbubuod. Ano makikita natin sa makikita natin sa Isaiah chapter 1 to 39. Emphasizes judgment, mga kapatid, emphasizes judgment and Babylonian, emphasizes judgment and consolation. Dito na. Judgment dito sa Isaiah chapter 1 to 39. At yung Isaiah 40 naman to 66 emphasizes consolation. So kung sa
kung sa Isaiah chapter 1 to 39 ay patungkol sa pagpapahintulot ng Diyos na sila'y mabihag ng ibang kaharian, lalong-lalo na ang Babylonia. Pagpasok naman ng 40 hanggang 66, ay nandito naman alin po yung pangako ng Diyos na sila'y na sila'y hindi naman pababayaan. That is why pagpasok ng chapter 41, di ba? Chapter 41 verse 10. O, di ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot kasi akong iyong Diyos. Kaya at mabihag kayo, okay, matakot kasi akong iyong Diyos. Okay? O, tutulungan kita, aalalayan kita. O, yun po ang isa sa malamang paborito nyo ring talata. So, ang context po nun, pangunahing context nun ay patungkol saan? Sa pagpapahintulot nga ng Diyos na mabihag ng ibang bansa, partikular ng Babylonia, ang Jerusalem. Pero sa kabila ng ng kanilang kasutilan, ipapahintulot man ng Panginoon na na mangyari ito sa kanila ay hindi pa rin naman sila pababayaan ng Panginoon. And aside from Prophet Isaiah, ito po, kaya mga kapatid, ito ng aside from Prophet Isaiah, kung sasabihin nila na kaya accurate ang prediction at nangyari, at para bang nandun yung Propeta Isaiah nung nangyayari ang mga bagay na ito, kasi nga may second Isaiah. Mga kapatid, paano mo rin ngayon ipapaliwanag na hindi lang naman si Propeta Isaiah ang nagbanggit patungkol sa pagkabihag ng ng Jerusalem at ang bibihag sa kanila ay ang Babylonia. Tandaan niyo po, tandaan, hindi lang siya. Labas tayo ng konti in connection din sa ating lesson. Di ba paboritong nga natin ang Jeremiah 29 verse 11? Again Jeremiah chapter 29 verse 11. Di ba paborito natin yon? Ano ba yung nasa Jeremiah 29:11? At sabi ng Jeremiah 29:11, "Sapagkat batid kong lubos ang aking mga plano para sa iyo, ang mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Verse 11. At sa mga ngayon lang po nakasubaybay ng ating pag-aaral, ibabalik lang po natin ang verse 10. Ano ba pinag-uusapan bago yung verse 11? Ang sabi dito, "Subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo." Paano to ngayon, mga kapatid? Sige. Pagdudahan nyo ngayon, sige. Sige, pagdudahan nyo na pagdudahan nyo na si Isaiah. Sige, may second Isaiah. Granting for the sake of argument. May second Isaiah. Pero paano to ngayon? Hindi lang naman pala. Mga kapatid, hindi lang. Mga kapatid, hindi lang si Propeta Isaiah ang nagbanggit patungkol sa pagkabihag ng Jerusalem sa kamay o sa kaharian ng Babylonia. At eksakto rin siya, 70 years. Mga kapatid, 70 years. At walang issue na may second Jeremiah. At kung papansinin nyo, kaya ko binasa ito, si Prophet Jeremiah ay halos ka-contemporary. Ibig sabihin halos magkapanabayang panahon. Okay po, mag-provide po kayo ng mga study Bible. Kasi ang kaganda ng mga study Bible, ay nakalagay dyan halos yung mga dates at mga taon. More or less, hindi man ganun ka-100%, pero more or less, yung mga panahon na yan, ay sa mga panahon na yan sila nabubuhay. At ang Propeta Isaiah at Propeta Jeremiah, ayon po sa mga scholars, ay halos magka-contemporary sila. Halos magkapanabayang panahon o hindi naglalayo yung panahon na ginamit ng Diyos si Propeta Isaiah bilang propeta at ganun din naman si Propeta Jeremias. Mga kapatid. Kaya kung sasabihin nila, ay may second Isaiah, noong panahon na yon, granting, pero paano yan? Kahit walang second Isaiah, meron ng Jeremiah na nagsabi rin ng merong Jeremiah at walang second Jeremiah na nagsabi na ipapabihag talaga ang Jerusalem sa kamay ng Babylonia. Kaya mga kapatid, wala na po talaga tayong ibang pupuntahan kundi maniwala na lang talaga. Sa halip na magduda, panampalatayanan, paniwalaan, mga minamahal kong kapatid, na talagang tunay na Diyos ang gumamit
ng mga propeta. Kaya nangyari accurately o tugman-tugma kung ano yung sinabi, nangyari ayon sa pagkasabi ng propeta. Bakit? Kasi mula sa tunay na Diyos. Yan ha mga kapatid. Again, ang isa sa pinakamalakas nating contention, granting na may second Isaiah. Iba nagsulat ng Isaiah chapter 40 to 66. Paano ngayon si Jeremiah? Paano ngayon si Propeta Jeremiah? At walang issue na may second Jeremiah. Mga kapatid. Ayan. May second Daniel. Ewan ko lang. Correct me if I'm wrong mga kapatid. Kung may naano kayo. So far, wala akong narinig na second Jeremiah. Mga issue sa Daniel, sa Isaiah. Particular ako, naririnig ko yung mga yan. Pero yung second Jeremiah, wala po akong naririnig na issue. But I stand to be corrected. Pwede naman akong itama kung ako'y nagkakamali. So sa pagpapatuloy mga minamahal kong kapatid at malapit na pagtatapos, ang sabi dito sa atin, okay, kung ang chapter 1 to 39 ay patungkol sa judgment o paghatol ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, yung 40 to 66 sabi dito emphasizes consolation. Yun na nga, isa doon. Hindi lang si Propeta Isaiah, isa doon sa nagbanggit na palalayain din sila after 70 years ay si Prophet Jeremiah. Again, chapter 29, verses 10 to 11 ng Jeremiah. At ang sabi dito, but in the earlier chapters, divine comfort, sa mga una ng mga kapitulo, ang banal na kapanatagan and assurance o pagbibigay ng kasiguruhan dito are abundant also. And later passages such as Isaiah 42, 18 to 25, Isaiah 43, 22 to 28, and Isaiah 48, 1 to 11, di ko nababasahin para hindi na masyadong humaba yung natin ulitin ko na lang. Isaiah 42, 18 to 25, Isaiah 43, 22 to 28, Isaiah 48, 1 to 11, say dito, it speaks of God's judgment of Judah for forsaking Him. Ano po? Yung mga yon ay nagpasalita, nagsasaad patungkol saan? Sa judgment o parusa na ibibigay sa kanilang ng Panginoon dahil itinakwil nila si Yahweh bilang kanilang Diyos. In fact, sabi dito, Isaiah's predictions of future comfort imply suffering in the meantime. Yun po. So, ibig sabihin, yung prediction ng future comfort, nagsasad ng magdusa muna kayo. Magdusa muna kayo sa kasalukuyan. So, kailangan mo ng matuto ng leksyon. Kaya nga sabi sa verse 11 ng Jeremiah 29, ang mga plano ko sa inyo ay hindi sa ikasasama ninyo, kundi sa ikabubuti nyo. At pag ito, ay pinanampalatayanan, magbibigay ito ng punong-puno ng pag-asa para sa inyo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, hope in advance. Again, hope in advance. Sa mga nabubuhay ng panahon na yon, hindi pa man nangyayari, ulitin po natin kasi hindi pa nangyayari. Magmula ng salitain nito ni Propeta Isaiah, sabi nga, mula ng salitain nito hanggang sa pagkabihag at pagpapalaya, mga more or less nasa 150 years ang pagitan. Again, mula nang i-predict hanggang sa pagkabihag sa Babylonia at hanggang sa sila'y palayain ay mga more or less nasa 150 years ang pagitan. So nakita po natin dito mga kapatid na bagamat malungkot, totoo, na ang bayan ng Diyos ay kanyang pahihintulutan na mabihag. Dahil nga po saan? Sa katigasan ng ulo. Pero at least, may pangako ang Diyos na hindi sila lubusang pupuksain. May mga matitira, mga kapatid. May mga matitira. Kaya nga, ang pagbubulay-bulay na atin pong babasahin sa gabing ito bago po tayo maghiwa-hiwalay. Ang sabi po dito, basahin daw po ang Leviticus 26, 40 hanggang 45. At ito po yung babasahin natin ngayon kasi ito yung pagbubulay-bulayan nating katanungan. Babasahin po natin. So, samahan niyo po ako. Leviticus chapter 26, verses 40 to 45. Ang tanong po,
What spiritual principle do you see at work in those verses? Ano po yung mga spiritual na prinsipyo? Kasi of course, itong Leviticus, pangako ng Diyos sa Israel bago pa man sila pumasok saan? Sa lupang pangako. Ano po? So ang ating kukunin ngayon, ano ba yung mga spiritual na application o pwede nating kunin, mga kapatid, na ito ay maaaring ano po, magbago din o kumilos sa ating mga buhay. Basahin po natin sama-sama. Leviticus chapter 26, 40 to 45. Okay? Ito. Sabi po ay ganito. 40. Simulan po natin sa talatang 40. Subalit, unig po. Subalit, kung pagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan at mga kasalanan ng kanilang hinuno, at tatanggapin na naghimagsik sila laban sa akin, at iyon ang dahilan kung bakit sila'y aking pinabayaan. Ba't pinabayaan? Kasi nga, titigas ulo, naghimagsik. Ano po? Okay? At sabi dito, kung sila'y magpapakumbaba at pagsisisihan ang kanilang mga kasalanan, aalalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at kay Abraham. At aalalahanin kong muli ang aking pangako patungkol sa lupang pangako. Subalit paaalisin ko muna sila roon. Paaalisin ko muna sila roon. Pansinin nyo itong Leviticus, hindi pa nga sila nakakapasok sa lupang pangako. So more or less itong mga pananalitang ito, tandaan nyo po mga kapatid, more or less itong mga pananalitang ito sa aklat ng Leviticus ay mga halos nasa 700 to 800 years approximately. Kasi 1400 BC nang maisulat itong first 5 books ni Moses, mga kapatid. Tandaan 1400 BC na ito'y maisulat. Pero itong mga pananalitang ito, tandaan niyo po, nung mangyari ang pagkasakop ng Jerusalem at yung Northern Kingdom, nung masakop sila ng Assyria, at nung masakop ang Southern Kingdom ng Babylonian, ay mga more or less nasa 700 to 800 years ang pagitan, mga minamahal kong kapatid. Okay? So dito pa lang sa aklat ng Levitico, sinasabing dahil sa kanilang hindi pa sila nakakapasok sa lupang pangako Again, tandaan, hindi pa sila nakakapasok sa lupang pangako. Pero nakita natin may babala na ang Panginoon. At nakita natin, palalayasin ko muna sila. At nangyari nga, mga kapatid, di ba? Nangyari. Wala nang dyan. Wala nang question. Again, mga 700 to 800 years bago nangyari yon. So dito makikita natin, mga kapatid, na kahit walang Isaiah, kahit walang Jeremiah, kahit walang Daniel, dito pa lang, sa mga aklat na nasulat ni Moses, ay nandito na po. At huwag na naman nila sasabihin may second Moses na naman. Mga kapatid, grabe na yan. Puro na lang kayo duda. Mga kapatid, puro na lang kayo duda. Tuloy natin. Ang sabi dito. Sila'y iyon ang dahilan bakit sila'y aking pinabayaan. Kung sila'y magpapakumbaba, pagsisisihan ng kanilang mga kasalanan. Aalalahanin ko, ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac, at kay Abraham. At aalalahanin kong muli ang pangako patungkol sa lupang pangako. Subalit paalisin ko muna sila roon sa gayon makapagpapahinga ng lubusan ng lupain. Madaraman naman nila ang bagsik na parusang ipapataw dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Eto na, gayon man, hindi ko sila lubos na pababayaan. Kaya kita nyo, kay Moses pa lang sinabi na. Yan sabi ng Panginoon kay Isaiah, chapter 41 verse 10, huwag kang matakot kasi akong iyong Diyos, tutulungan kita. Isaiah 49 verse 15, mga kapatid, Isaiah 49 verse 15, alam na alam po natin yan, nagawa pang ang kantayan dito sa Pilipinas, Tagalog, si Basil Valdez. Malilimutan ba ng isang ina ang kanyang sanggol na pinasuso sa kanyang dibdib? Na hindi siya maaawa? Pero sabi ng Panginoon, may mga ina na nakakalimot sa kanilang anak. Pero ako, hindi kita kalilimutan. So, bahagi yun, mga kapatid, bahagi yun ng pangako ng Diyos sa Judean Kingdom o sa mga Hudyo
dito nga po sa Southern Kingdom, na ipapahintulot niyang ibihagi ng Babylonia dahil nga sa katigasan ng ulo. Pero anong sabi? Hindi kita kalilimutan. Hindi kita pababayaan. Kaya huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Tutulungan kita. Kaya ulitin ko, kahit wala si Isaiah, kahit wala si Jeremiah, eto, nakita natin, Pero sabi ito, hindi ko sila lubos na hindi ko sila lubos na pupuksain. Kaya ulitin natin, nakita natin, may nakabalik, di ba? 538 BC. Sino yung unang returnee sa Jerusalem? Sila si Zerubbabel. Sumunod, 457 BC. Napag-aralan po natin yan, almost 2 years ago. Sino naman? Grupo naman ni Ezra. Sumunod, 444 BC. Grupo naman ni Grupo naman ni Nehemiah. Kaya, ang kapatid, Ang kapatid, 1,000 years. Lalong-lalo na sa panahon nila, Ezra at almost 1,000 years. Yung pangyayari na sila nabiyag at ipinanumbalik ng Panginoon, eto na. Nasulat na sa aklat ng ni Moses dito po sa Leviticus. Pero sabi naman, kung magsisisi, di ko naman kasi sila pupuksain lubos, at magsisisi sila, sabi po, aalalahanin ko sila alang-alang sa kanilang kasunduan, kanilang mga ninunong nilabas ko mula sa Ehipto. Nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. So nakita po natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, itong mga talatang ito. So ang katanungan nga, mga minamahal kong kapatid, what is the Lord saying to Israel there, and how does the same principle work in our own lives? Huwag na tayo sa hula-hula. Punta na tayo mismo sa hula at katuparan. Punta na tayo sa prinsipyong makikita natin na pwede nating apply ngayon sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang Diyos, pasalamatan natin. Pasalamatan talaga natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Bakit po? Kasi sa kabila na tayo matitigas ang ulo, at ulit-ulitin ko, hindi ko sinasabi na porke ako ang naglilid dito sa inyo, ako'y mas matino kaysa sa inyo. Wala po sa isip ko yon. Ang kapatid, nataon lang na ako ang nangunguna, pero kahit kailan di ko iniisip na dahil akong naglilid dito, ako'y mas matino kaysa sa inyo. Wala po yon. So kaya, tinadamay ko laging aking sarili sa pag-aaral natin. So ngayon mga kapatid, ano yung prinsipyong nakita natin dito? Nakita natin na kahit gaano pa katigas ang ulo ng bayan ng Diyos noon, ang Panginoon ay handa pa rin silang alalayan, handa pa rin silang kalingain sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo. Pero dapat dumating din sa punto ng kanilang buhay na ang kanilang mga kasalanan ay kanilang dapat pagsisihan. Tayo, kumusta mga kapatid? Di ba? Malamang katulad din tayo nila na kahit nakita na natin ang dakilang patnubay, pagpapala, biyaya, pagmamahal mula sa Panginoon, ay nagagawa pa rin nating talikuran ng ating Panginoon. Nagagawa pa rin nating ituon ang ating mga isipan sa mga bagay na nalalayo tayo sa Panginoon. Sukat na walang ibang source ang Panginoon, kundi tayo ay paranasin ng mga problema dahil nga po sa ating katigasan ng ulo. So pag naranasan natin yon, kung papaanong ang bayan ng Diyos ay nagsisi, mga kapatid, sana, ganon din po tayo, mga kapatid. The moment we realize na ang mga nararanasan natin ay bunga ng katigasan ng ating ulo, sana naman po, tayo po ay magpakumbaba. Tayo po ay magsisi at muli tayong muli tayong manumbalik sa Panginoon. Don't worry mga kapatid, kasi kahit anong kasalanan natin, kayang patawarin ng Panginoon. Isaiah 1:18, hali kayo, tayo'y mga tuwiran, bagamat ang inyong kasalanan ay tila mapula, ay papuputiin ko na parang niebe. Yun po ang pangako ng ating Panginoon sa kanyang makasalanang bayan. At tayo mga kapatid, tayo, kung meron tayong mga kasalanang nagagawa, magpakumbaba tayo. Kung pinaparusahan tayo dahil sa ating kagagawan,
tanggapin po natin ito ng maluwag. Anyway, kagagawa naman natin. Kagagawa naman natin. Pero ang assurance, mga kapatid, sigurado. Pag nagsisi ka, patatawarin ka. Bagamat inanoy mo ang bunga ng iyong pagsisisi, at least, magkakaroon ka ng ano po? Magkakaroon ka ng kapayapaan dahil alam mo na ang kasalanang pinagsisihan mo ay ipapatawad ng Panginoon. Ha, mga kapatid? Kaya sana wag mahuli sa atin ang lahat. Wag mahuli sa atin ang lahat. Ulitin ko, hindi ko sinasabing mas matino ako kaysa sa inyo. Para ito sa ating lahat. Pantay-pantay tayo sa harap ng Panginoon. Ha? Kung pare-parehong katwiran lang natin ang ating iharap, pare-parehas lang tayong kasindumi ng maruming basahan. Hey, wag na tayong magmalaki. Wag na tayong magmapuri. Wag na tayong magtuturuan sa isa't isa. Iluhod, ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon. At siya'y handa na tayo ay muling tanggapin. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli nagpapasalamat po ako sa inyong walang sawang pagtsatsaga. Talagang masabi ko po talagang pagtsatsaga. Kasi sa totoo lang, tingnan nyo po, tinatalakay natin ang ating Sabbath School lesson on a nightly basis ay halos almost 1 oras. Tapos, yung mga mananatili pa dyan hanggang sa exp natin o sa ating pamamaalam ay maraming salamat po talaga sa inyo. And I'm hoping and praying na sana po talagang nakakapulot kayo ng kahit konti, kahit konti lang mga kapatid, kahit konting liwanag sa atin pong pinagsasama-samahang mga pag-aaral. At habang marami pa po kayo, again sa mga alis na, thank you so much po sa inyo, no po. Sa mga hindi nasasama sa atin hanggang sa ating extra, maraming salamat po sa inyo. At sa mga sasama po talaga hanggang sa extra natin, lalong super duper to the optimum na pasasalamat pong aking ipinararating sa inyo. At habang marami pa po tayo, ay muli ko pong ipapakiusap na tayo po, tulungan nyo pong i-follow at i-like at i-share ang ating page. So, follow, like, and share. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow, nakaka-like at nakakapag-share. At sa mga gusto naman po sa YouTube, ay tulungan nyo naman po na umabot sa road to 1,000 na tayo, no? 500 plus na yung ating ating YouTube. At atin pong target po natin na if God's will, sana naman mga June ay nasa 1,000 na ito. Pero ang ating pong followers sa Facebook, tulungan nyo po na hindi para sa akin. Sa ating pong Facebook page, ang target po natin ay hanggang June maka 7,000 followers po tayo. At hanggang December, if God's will, ang target po natin ay hanggang 10,000 followers tayo sa December nito pong 2021. Kaya mangyayari lang po yun kung tutulungan nyo po i-share, i-like, at i-follow ang ating Facebook page. At ganun din po ang ating YouTube channel. Paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell para po lagi kayong updated sa ating ginagawang mga programs. O ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ano pa ba ang kasunod? Wala nang iba kundi shout out at pagbasa ng inyong mga prayer request. And hoping na makita ko po yung mga prayer request kung meron. Dito may, yun po, itong maganda. Again, sa mga hindi naman biglaan yung mga prayer request na biglaan lang nangyari kanina, ay mas maganda pong pakipaabot po sa ating Facebook page. Binabasa ko naman po mga messages dyan o kaya sa messenger ko, message nyo agad para at least hindi na kasama pa sa oras ng ating kumbaga programa yung pagbabasa ng inyong prayer request. Pero kung nandiyan na, sige lang po. Pero kung magagawa advance ay inyo pong ipaabot na sa atin. Okay? So, tingnan po natin itong mga comments na inyo pong ipinagkaloob sa ating program ngayon. Sino-sino po ba ito? Okay? Punta po tayo sa ating Okay. Tapo muna tayo sa ating watch party. Okay. So, sino-sino pa itong mga nandito? Lucy Dungo de Guzman. Ayan, maraming salamat si Sir Lucy de Guzman. Cyril Mopera ng Lucena, Quezon. Maraming salamat kapatid. Reveal Saison Ragay. Oy, Brother Dondon, maraming excuse me. Maraming salamat, Brother Dondon, Amping kanunay, amping kanunay. O regards sa ato ang mga kaigsuunan diha sa Maitom, Brother Dondon, lalo na kay Papa Felix at kay Mama Joy,
yung ating ano diyan, House of the Rising Sun. Hindi po yun pong aking tuluyan doon sa Maitom sa diyan po sa Negros Oriental. Ha, Brother Dondon, pakikumusta kay Papa Felix at kay Mama Joy. Okay, bonjour Shia Arnaiz, maraming salamat. Sister Wilma Malyari, maraming salamat din po. Beng Gomez Antonio, Desme Hatumob, at Sister Marites Hermosora. Konbanwa, domo, arigato. Damay na natin. Sige nga, Japan na ito. Simulan na natin. Sir Hermarie, Marites Hermosora, Annabel. Oy, nalingalang pala. Wala. Kantaan nga po natin, mga kapatid. Kantaan natin. Si Sir Annabel Matsumoto, isa sa ating mga regular classmate, kung di nakakapanood ng live, ay talaga naman ding nanonood ng replay, ay awitan nga po natin ng isang happy birthday. Si Sir Annabel Matsumoto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, si Sir Annabel Matsumoto. Hamahangad po namin na mas marami pang birthdays ang ipagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. O sa mga regular classmate nga pala natin, lalong-lalo sa mga share, mga top, kahit sino nanonood, ipaalam nyo naman po, wag po kayong maya na birthday nyo. Pag nakita ko dyan, birthday nyo, talagang kakantahan ko rin kayo, ng happy birthday song. Okay, maraming salamat. O yan, again, si Sir Marites Hermosora, Annabel Matsumoto, Christina Tinay Masi, sa Tokyo po itong mga binabanggit ko, Aking magandang kumari Crisanta Rivera, Teresa Tooyama, Tita Emma at Tito Eli Ballesteros. Sa Tokyo po yan. At lahat ng mga Pilipino brethren natin dyan sa Tokyo International Church ng Seventh-day Adventist. At sa Chiba naman, nandyan sila Sister She Ricanya, kanyang magandang at mabait na kapatid si Sir Girly Otsoka, Sister Mamay Puruta, at Lynette Kasuya, Jimenez Sisters. Dito naman po sa Kikugawa ay nandyan ang mga Sujima, okay? At sa Korea, ang mga Nakano at mga kapatiran nating Bisaya dyan sa dalawang church na yan. At of course, mawawala bang Nagoya na nandiyan naman ang Tita Grace Takagi na ang daming talento. Si Sir Susan Wonder Woman Garulakan at mag-asawang Kenneth at Army Villesa. Isa pong malakas na kunbanwad sa mga arigato sa inyo dyan sa Japan. Yan na mga kapatid. Salamat po. Salamat. Tita Gloria Turner ng Muntinlupa. Ito yung mga ka-churchmate na bagong binyagan ako. Ito yung mga naabutan kong mga member na ng Bayanan Muntinlupa Church. Si Tita Gloria, isa yan. Tita Gloria Turner and family. Kumusta po sa inyo? Samuel Antonio, good evening po sa lahat. Nanonood siya from Malaybalay, Castilla. Balaybay, Castilla, Zambales. Naimbag na Rabim, kakabsat. Okay, maraming salamat, Brother Samuel Antonio. At Joel Vianes. Joel, maraming salamat, kapatid. Kanina, si Dorothy ang nanood. Ngayon, ikaw. Salamat, ha? Okay. Dave Thompson, Tol, kumusta? Narinig pa ba nila yung aking pagbati kanina? Sa Team UMAC, sa ating salamat, ha? Salamat. Elsie Billones, maraming salamat sa iyo. Lisel Romero de la Cruz, maraming salamat din po. Si Sir Ashley Tesh Wong. Josie Camacho, maraming salamat po. At sino pa to? Desmi Hatumob. At si Brother Rodel Amansik. Magno Amansik, maraming salamat. At Brother Rodel, muli nating sasama ngayon ang iyong butihing ina sa ating prayer na si Mami Julie. Okay? Si Mami Julie Amansik. Edgar Ninalbacos, maraming salamat. At sabi niyang aking best friend ko ito nga, nag-comment ulit si Brother Reveal o Saison Ragay o Brother Dondon. Salamat sa lesson study, Brother Richard. Para ma-share ko rin sa Sabbath School lesson namin sa church. Okay? Walang problema. Purihin ang Panginoon, Brother Dondon. Okay. So, okay. Happy midweek, Brother Richard. Ate Nida Manalang naman ito. God bless you more din po, Ate Nida. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa, tawag dito, Natividad, Guagua, Pampanga. Si Brother Bryant, nako, ito na naman. Nagutong tuloy ako. Bayi-bayi! Diyan po sa pinaka-ispasol version ng Negros Oriental. Kilala po yan sa kanyang lugar. Brother Bryant Malayo, diyan po sa Bayawan, Negros Oriental. Mag-asawang Grace at Tokayong Richard Zamora, diyan naman sa Taytay Rizal. Maraming salamat. Patuloy din kayong pagpalain ng Panginoon.
Kim Dokor, sabi niya, snowing here last night. Nasaan ka ba, Brother Kim? Nasaan po kayo? Ingat lang po, Brother Kim Dokor, ha? Joseph Dalakit, maraming salamat po sa inyo, Brother Joseph Dalakit and family. At ayan na nga, Tita Grace Takagi, isa uling malakas na, kunbanwa, domo, arigato, Tita Grace. At eto, Rudy Galiente, maraming salamat. At kanina, Team Japan ang nabati natin. Ito naman, Team Australia. Sister Delma Bailo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia. Maraming salamat. Patuloy po kayong nasa mga panalangin namin. At, mga kapatid, mamaya po pala sa ating prayer. Bago nga pala para habang marami pa tayo, nasa 73 pa tayo. Makikiusap po ako, mga kapatid, na isama nyo po sa inyong mga prayers. Again, isama nyo po sa inyong mga prayers ang mag-asawang Emilio at Petronella Dasing. Again po mga kapatid, Emilio at Petronella Dasing. Ito po ay magulang ng parang tinuturing ko ng nakababatang kapatid na babae. Nasa po kasi sila ang sitwasyon, sila po ay nasa Canada. Gusto sanang maiuwi ng mga anak dito sa Pilipinas, kaya lang medyo nanghihina na yung kanilang katawan. So, ang prayer request po, kung kalooban ng Panginoon, isama niyo po sa inyong panalangin si Tatay at Tatay Emilio at Nanay Petronella Dasing, na sana po maiuwing buhay dito sa Pilipinas. Yun po ang kahilingan ng family. Maiuwing buhay pa kasi nanghihina na po ang kanilang katawang lupa. So, kung kalooban ng Panginoon, isama niyo po sa inyong prayer. Pag-pray po natin na sana may uwing buhay dito sa Pilipinas kasi gusto pa rin naman silang makita ng kanyang pamilya na halos nandito pa rin naman sa Pilipinas. Again, Emilio at Petronella Dasing, mga kapatid, ha? Yun po ang specific na prayer na hihilingin natin para sa mag-asawang ito. Yung lakas ng katawan para makauwing buhay dito sa Pilipinas. Okay, so, kasama rin ng Team Australia, of course, bukod kay Sister Delma Bailo Rosario, of course, mawawala bang mag-asawang Ate Joylyn, at nakikita ko, nandyan pa kayo, Ate Joylyn, nakikita ko, Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes, dyan po, by the way, si Sister Delma pala ay Brisbane, Brisbane, Queensland, Australia, sila Ate Joylyn naman ay nasa Melbourne, mag-asawang Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes at ang buong family, maraming salamat po sa inyo. So, Sydney, may Sydney rin tayo, si Brother Abe Andales. Maraming salamat po. So from Melbourne to Queensland, Sydney, ayan. Hindi ko lang alam itong sila Sister Gretchen Abaniel, Magbano Abaniel, at sila Sister Marilo Babatid kung anong lugar naman ng Australia, basta sila po yan. Nandyan. Tita Carmen Brown at Tita Nonata Thompson, I love you. Ha? Tita. So, Team Australia, isang magandang gabi rin po sa inyo. Yun nga lang, mas advanced na gabi na dyan sa inyo. Maraming salamat. Okay? So, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ito naman, Team Canada. Kaya lang hindi ko mabanggit ng ito. Team Canada, isa rito si Sister Lulu Yinse at Sister Liana Sagusio DC Cruz. O ito, mga alam ko, taga Canada. Toronto yata, no? Toronto. O basta, Team Canada, Sister Lulu Yense at Sister Liana Sagusio DC Cruz. Elena Makatol Vander, ito naman. Team ano naman ito? Team Germany. So from Germany, Sister Elena Makatol Vander, Vander nga ba? Pasensya na po kayo sa ating sa pronunciation natin. So maraming salamat. Batiin na natin, Team Germany. Hindi na nag-iisa si Sister Edna Bacharo Villa. May kaklase na, Sister Elena Makatol Vander dyan po sa lugar ng Germany. Okay, Nanay Angelina Bautista Robes, maraming salamat po. Ito naman, Team Middle East, sa pangunguna ni Sister Judith Palomaria. Sister Judith Palomaria, keep safe, maraming salamat po. Ay, Team Japan pala, nandyan din si nakita ko, alam ko Sister Maririna, Team Japan ito Nasaan na punta? Amita Rosa. Sister Maririna, kasama sa Team Japan yun. Eto. So, Sister Judith, dyan po sa Team Middle East. Nandyan din si Sister Nika Shen Navarro. Sa naman, sa Kuwait naman yon. Ito naman, Team Pilipinas from Amadeo Cavite, ang aking nag-iisang kumaring Gemma Bacolod Ambat.
biyanan ng aking tinuturing na rin kaibigan, kapatid at anak na Pastor Bjorn Capiendo. Okay, so kumare, kumusta ang buong angkan dyan? Ingat kayong lahat. Nestor Daludado Amyan, magandang gabi po sa ating lahat. Taga saan po kayo, Brother Nestor? Pakisayaan nga kung saan po kayo ha, para susunod mabanggit ko kung saan lugar kayo. Salamat po. Brother Samuel Marpil, maraming salamat. Melanie, Team Team Middle East from Dubai. Maraming salamat, Sir Leilani pala. Sister Leilani, maraming salamat po sa inyo. Sister Janet Lucas, maraming salamat. Sister Janet, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun din kay Brother Jackie Barangay. Cecilia Baal, watching and sharer. Opo, hindi lang nanonood, nag-share. Thank you so much po talaga. At si Sister Rihanna Monpil, maraming salamat din po. At si Sister Grace at Brother Richard Samoray, bumabati ng happy birthday sa ating classmate, Sister Annabel. Ning Beltran, good evening, Brother Richard. Very inspiring topic. Thank you so much, brother, watching from Bayambang, Pangasinan. Ito, Bayambang, Pangasinan naman ito. Norte. Lodi Igang, nako, Team Bayawan, Team Negros Oriental ito. Kasama nila, Brother Don Ragay. Okay, Saison Ragay. Okay, salamat si Sir Lodi Igang ha. At eto na, Team USA sa pangunguna ni Nanay at Tatay Ben Bermejo. Team USA tayo ngayon. Okay. Tatay at Nanay, maraming salamat. Diyan po sila sa Arkansas. At sa New Hampshire, mag-asawang Dexter Mar at Sister Net Tamayo. Sa California, mag-asawang Bong Ikban at Sister Christine at ang buong pamilya. At California pa rin, San Bernardino. Okay, San Bernardino, California, mag-asawang Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso na sponsor po ng ating mga ilang araw ng mga sinusuot na mga talagang magagandang mga damit galing sa mag-asawang Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso. At of course, nandyan din ang Ate Pe at Kuya Bert na ayaw nang ipabigay ang kanilang apelido. Basta Ate Pe at Kuya Bert. Batiin ko rin ang aking tita at Tita Sonia at Uncle Atarnares. Diyan naman po sa Miami, Florida. By the way, ang mag-asawa palang Ate Pe at Kuya Bert ay taga California din po sila. California. Okay, Kuya Prox Hernandez, Brother Mike Minda. Diyan po sa lugar ng US of A. Kaya, I hope na wala na akong nakaligtan dyan. Team USA, maraming salamat sa pangunguna mo, Tatay Ben Bermejo. Okay? So, yan, bumabati si Sir Luluyin kay Sister Annabel, ha? Happy birthday daw, classmate Annabel. Sister Mucha Makalingay, alam ko, Baguio ito. Good evening po sa mga lahat ng nakikinig. Magandang gabi rin po, patuloy kayong pagpalain. May Tarusa, good evening po sa lahat dyan. Nakahabol ako, listening while cooking. Ay, maraming salamat, Sister May Tarosa. Saan po ba kayo? Usyukar. Maraming salamat, kapatid na Usyukar. Hindi lang nanonood, nag-share pa. Super thank you po sa inyo, kapatid na Usyukar. David Balubar, magandang gabi at God bless you more, kapatid. Ganon din po kay Jimbet John Comiso Katunggal. Maraming salamat, Sister Rose Marilyn Raga. Maraming salamat din po sa inyo. At Team Pangasinan tayo, mag-asawang Papa Gerald at Mama Mira Castillo, kasama ng kanilang dalawang anak. Early teens pa lang, napapakinabangan na sa gawain. Grant Maverick at si Gerald Jr. Nandiyan sa Team Pangasinan natin, sa mag-asawang Papa Gerald at Mama Mira Castillo and family, maraming salamat. Sister Nimpa Subong, ito, Team Palawan naman ito, dyan po sa Taytay, Palawan. Maraming salamat, Sister Nimpa. Hindi lang nanonood, nag-share pa. Ito, Team Norte rin ito. Jessica Balite Biten, nasaan ka ba ngayon? Basang alam ko, North ito, si Sister Ilocana ito, Sister Jessica Balite Biten, At eto nga, si Sir Marie Rina. Kunbanwa, Brother Richard. Sa lahat ng viewers, salamat po. Mabuting salita ng Diyos. God bless and more power. More power sa iyo, Sister Marie Rina. Si Sir Glory Camper. Eto, Team Norte ito. Team, Team Kailokanuhan. Thank you. Thank you ulit, Brother Richard, sa paliwanag. Malaking tulong sa amin, pagkaunawaan. Purihin ang Panginoon. Tama po, ibalik natin lahat ng papuri sa Panginoon. Eloisa Galvez. Thank you sa magandang mensahe at reminder. God bless your ministry. Purihin ang Panginoon si Sir Eloisa Galvez. Para sa ating lahat po yon. Okay? At Maricel Pasqua, Team Singapore.
Kasama, ito na, Team Singapore, nandito rin of course, si Sister Annalie Pitalcorin Manipol. Sa inyong dalawa, Sister Maricel Pascua, Sister Annalie Pitalcorin, dyan sa Singapore, maraming salamat po sa inyo. No, ho? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Marie Rena, maraming salamat. Itong Sister Wilma Kadaig, nasaan nga po ba kayo, Sister Wilma? Ano po? Musunod. God bless your ministry, brother. God bless you more. At si Brother Rodel Mansik, sabi niya, Brother Richard, salamat sa prayer para sa aking mahal na nanay. Sana magtuloy-tuloy ang full recovery niya. O, ayan. O, so, eto, nabanggit na natin kanina, Nika Shea Navarro. Hi, Brother Richard, God bless po sa lahat. Pasama po sa panalangin ng aking ama, Horacio Navarro. Lagi na lang pong namamaga ang kanyang mga paa. O, isama rin po natin. Tatay Horacio Navarro, ho, namamaga yung paa. Ayan, Horacio Navarro. Tama rin po. Hindi po. So, thank you, Sister Nika Shea Navarro. Team ano ito? Ito na nga. Team Middle East sa Kuwait ito eh. Rose Marilyn Raga, Crescent Gaviria. Oy, Diyos marhay na banggi tabi tugang ha? Na Crescent Gaviria. Diyos marhay na banggi. Tapos, sino pa to? Okay. John C. Rabaca. Maraming salamat sa iyo, kapatid na John C. Rabaca. Okay. So, si Sister May Tarosa, sabi niya, thank you po sa pagbati. I'm here in Rome. Nasa Italy. Okay. Kasamahan ko po. Okay. Magkasama pala kayo ni Dorothy Vianes. Royce Prime. Ayun. Magkakasama pala kayo nila Brother Royce Prime at Sister Janet Garing. Okay, Ariola na laging nanonood sa inyo. Ayun, Sister May Tarosa, maraming salamat. Ano ba dyan? Hating gabi na siguro dyan sa inyo, no? Ano ba? Hating gabi o hapon? Basta, salamat ha. Ipabati na rin. Nanonood si Joel kanina. Asawa yan ni Sister Dorothy. So, pabati niyo po ako ha, Sister May, kay Sister Dorothy, kay Brother Royce Prime, kay Sister Janet Ariola, maraming salamat. Team Italy naman ito sila Sister May Tarosa, and yung ating mga ka-team dyan. So, dumarami po yung ating team, at maraming salamat. At eto, si Sister Annabel ay nagpapasalamat sa ating pagbati sa kanya. Thank you very much, my dear brother. God bless always po. God bless you more, Sister Annabel Matsumoto. Enjoy your day. Ilang oras na lang, no? Anyway, enjoy mo ang iyong birthday. Sino pa? Okay, sino pa ito? Tingnan nga po natin dito. Tingnan natin, baka may makita pa ako dito. Nako, ayan mga kapatid. Ito na nga. Edna Romero Halasan. Ate Edna, maraming salamat. Team Laguna naman ito. Binyan Laguna. Maraming salamat, Ate Edna Romero Halasan dyan po sa Binyan Laguna. Okay. Ano to? Oyramla Junior de la Cruz. Okay, baliktad siguro. Maraming salamat, kapatid na Omraila. De la Cruz. Maraming salamat po ha. Mila Luz Bartolome, maraming salamat, Sister Luz Bartolome. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Okay. So, sino pa? Ate Bea Rosales ng San Jose. Tawag dito, San Jose. Ito, Mindoro Occidental. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Tukayong Richard San Jose. Okay. Tukayong Richard San Jose, Belga. Maray na banggi po, Tukayo. Pati sa Gabos Tugang kay Kristo. Magandang gabi raw sa akin, kapangalan niya, at sa lahat ng mga kapatid. Tugang kay Kristo. Okay. So, sino pa ito? Sino pa? Julito de Villa. Maraming salamat, brother Julito de Villa. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sino pa? Joseph, ano na rin natin kanina? Joseph Dalakit, Sister Bertodaso Kahoy Maricel Tibor, maraming salamat po, kapatid na Bertodaso Kahoy Maricel Tibor.
patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Queen Langgam Celestre. Si Sir Queen Celestre, maraming salamat po sa inyo, ha? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Okay. Mark Anton Quezon Torres. Brother from Cebu. Okay, God bless you more kapatid. Naimbag. Maayong gabi sa imo hadiha. Igsoong Mark Torres, ha? Amping kanunay. Okay. Sino to? Ricky Moreno, Brother Ricky Moreno, maraming salamat. At ang tugang na present Gaberia, Diyos marahay na banggitabi sa imo. Oy, ang aking Kuya Ben, nag-iisang Kuya Benny Filomeno, tagapagmana ng Tatay Menong. Bless your ministry. Bless you more, Kuya Benny, at hoping na ka na rin, simula. Okay, sino? Marivic Pinones, at by the way, Kuya Benny, I love you, ha? Ayan, gusto kong sabihin sa yan. Mula sa puso yan. I love you, Kuya Benny. Maraming salamat. Okay. So, sino pa? I love you-han na sila, Kuya Benny at si Sir Lulu. Yan si Lulu siguro, po. Ayan. Sino pa ito? Ay, salamat Sister Maririna Hana. Isasama niyo sa prayer yung ating mga nabanggit na pangalan. Sino pa? Emer Grospe. Sister Emer Grospe, maraming salamat po sa inyo. Okay? Sino pa? Okay. Sino pa? Annalyn, maraming salamat Sister Annalyn. Sister Rosalie Magluyan, maraming salamat din po sa inyo. Princess Corpus de la Cruz, nanonood sa Toronto. Ay, si Sir Princess Corpus de la Cruz, good morning na daw po. Mother Thompson, for your watching your blessed, message. Watching from Toronto, Canada. Ingat din po kayo dyan, Sister Princess Corpus de la Cruz. Patuloy kayo mag-ingat. Sister Lilibet Tebes, maraming salamat din po sa inyo, kapatid. Okay? So, thank you. 13:20 afternoon. 1:20 sa Rome, Italy. Okay. Luisa Alikbusan Ligan. Laging walang live ang fan. Wala po, bukas po magla-live po kami. Ang schedule po kasi ay Linggo, Lunes, Huwebes. Yun po ang live. Okay, kapatid na Luisa Alikbusan Ligan. Okay? At sabi ni Bati naman bro, sabi ni Sir Lilibet Tebes, bati naman bro ang ating mga kababayan sa Matnog. Matnog. Siyempre tagarian ako. Ang Garalde family. Sino-sino yung mga Garalde na yan? Siyempre Garalde ang lola ko. Sino dyan sa Garalde? Baluyot family. Celestial family. At sa Gayola family. Watching from Santa Rosa. Nanonood Santa Rosa, Laguna, pero pinapabati ang mga taga-Matnog ni Sister Lilibet Tebes. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-Matnog. Of course, halos nandyan tayo mga kamag-anak dyan. Maraming salamat sa inyo. Diyos marahay na banggitabi sa lahat ng mga taga-Matnog, Sorsogon. Lalo na sa mga kamag-anakan. Brother Mario Pangilinan, kasama ng Team Canada ito. Regards, Benny, kasama kita noon sa LE seminar sa Novaliches. Susan Garulacan. Taga-Matnog din kasi yang si Sister Lilibet Tebes. Nako, Wonder Woman. alam ni Sister, Wonder Woman, Okay. So, ngayon, salamat po sa Panginoon. Ayan, nasa 50 plus pa rin tayo. Pero, papasok na tayo sa ating prayer, mga kapatid. At yun lang po ang nabasa kong mga mga prayer requests. Tayo po ay isama na rin natin uli yung mga prayer request kaninang umaga. Tayo po ay manalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli po kayo nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon, pagkakataon, at nawa sa patuloy niyong pagtingin sa katwiran ng aming Jesucristo sa aming mga buhay. Alam po namin na tinanggap niyo ang aming paglilingkod na ginagawa. Narito patuloy ko pong sinasamo
Asan mang dako, naroon ang mga kapatid. Naway kami magsilbing liwanag. Asin ng sanlibutan. Panginoon, sa kabila na imang kahinaan, inyo kaming balutan ng inyong biyaya. Kayo ang nangako na sapat ang inyong biyaya para sa imang kahinaan. Kaya inyo po kaming kaawaan. Ayon po dinadalangin, Panginoon, ang mga kapatid na may mga karamdaman, inyo po nawang pagalingin at sa kanilang pangangailangan, inyo pong sapatan. Bukod tangi naming inilalapit ang mga natatanging mga kapatid na nagpahatid ng kanilang kahilingan. Ang Mami Julie Amansek, naway patuloy niyong pagalingin siya sa lalong madaling panahon sa kanyang karamdaman. Hindi ko man alam kung ano ang ibig sabihin nitong terminology na ito, pero kayo ang gumawa ng aming katawan. Kaya alam nyo kung ano po ang kanyang nararamdaman. Kaawaan nyo po, lingapin, pagalingin ang Mami Julie Amansek sa kanyang karamdaman. And din si Brother Edward Perez sa kanyang karamdaman, inyo rin pong asikasuhin, Panginoon, ipuinding siya ng iyong mapagpagaling na kamay. Ang maging ang asawa ni Sister Richie Budoy na hanggang sa ngayon ay umaasang tatawagan ng kanyang agency para magkatrabaho, subalit hanggang ngayon ay wala pa pong naririnig silang tawag. Anyway, kung inyo man pong bibigyan siya ng trabaho, pagkalooban niyo po siya, Panginoon, ng trabaho at ang hinihiling nila, isang hanap buhay na hindi sila makakalabag sa iyong banal na araw ng Sabat. Kaawaan niyo po ang asawa at mag-asawang Richie Budoy. Akin din pong pinapanalangin si Brother Ren Kayabyab ang approval ng kanyang spouse application sa Canada. At ang swab test ng kanilang si Baby Lucas na naway maging negative po, Panginoon, upang walang maging hadlang sa kanilang paninirahan sa bansang Canada. At bukod tanging idinadalangin po namin ngayon, Panginoon, ang mag-asawang Emilio at Petronella Dasing. Panginoon, gusto pa ng kanilang mga anak, mga kamag-anak, na maiuwing buhay ang mag-asawang ito dito sa Pilipinas. Dangan nga lang nangihina ang kanilang mga katawan. Panginoon, maaari po ba na patuloy niyong bigyan sila ng kalakasan, makabiyahe pauwi dito sa Pilipinas upang sila ay makapiling pa ng kanilang mga mahal sa buhay. O Panginoon, lubos niyo pong kaawaan, pakitaan niyo po ng milagro kung inyong kalooban ang mag-asawang Emilio at Petronilla Dasing. Naawa po kayo sa kanila, Panginoon. At ganoon din po, idinadalangin ko si Tatay Horacio Navarro na hanggang sa ngayon ay namamaga ang paa. Ng inyong kaloobang, Panginoon, pagalingin niyo rin po sila sa lalong madaling panahon. At sa patuloy niyong pag-i-extend sa buhay ng bawat isa, nawa, maibalik namin ang patuloy na papuri sa inyo. Panginoon, wala po kaming ipinagmamalaki. At muli, hindi po namin kayo inuutosan dito sa aming mga kahilingan. Kami po ay nagsusumamo. Tanggapin niyo ang aming kahilingan ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihiling alang-alang sa pangalan ng Jesu-Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, mga giliw kong kapatid kay Kristo, muli po akong nagpapasalamat. Muli po akong nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos, isang Diyos tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid kay Kristo, Brother Richard Thompson sa Pananampalatayang Seventh-day Adventist Church. Patuloy pong nagsasabi na kung masusunod ang aking panukala, kaawaan ako ng Panginoon, puspusin niya ako ng kanyang biyaya, mapanagumpayan ang aking mga kahinaan. Ako po'y nagpapanukala na hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gugugulin ang aking gagawing paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Sana kayo rin, mga kapatid, sama-sama tayong magpanukala na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay o kung kinakailang umabot sa kamatayan, naway
pare-pareho nating papanukalain na tayo maglilingkod, magtatapat, mananatili, at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. O ayan, bago tayo lubusang magpaalam, may papahabol ako. Sabi ni si Sir Sunak, kamag-anak mo pala, si Sir Lilibet Tevez, Wonder Woman. Ha? Mag-anak ko, now I know. Batiin ko rin. Hindi ko nakita, pero for sure, nanonood ang aking Kuya Ben Ami. Kuya Ben Ami! Oh, I love you, Kuya, ha? At yung balak natin, punta ng Apalit. Maghahanap ng nabasag na taillight ng ating kotse. Yami, plano natin. Basta, anytime, basta magkasundo tayo. Alam mo namang happy pag tayo nagkasama. Ano ho? Ayan. So, Kuya Ami, Ate Lea Magbuo, maraming salamat. Bunok at Dinden, maraming salamat din po sa inyo. At sino-sino pa ba ito? Okay. So, ayan. So, muli, mga kapatid, pansamantala, tayo po'y maghiwa-hiwalay at wala pang 12 oras, muli na naman tayo. More or less, 10.5 hours na nga lang, kasi 8:30 na. Alas 6, muli tayo magkikita-kita. Umaga yan dito sa Pilipinas. Anong oras sa inyo, kung ano man. Basta, sa mga oras na yan, if God's will, gisingin tayo ng buhay. Gisingin tayo ng buhay. Muli tayo maglilingkod sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Pero, mas higit po ninyo, kasama na rin akong tatandaan na kayo at ako ay pare-parehong higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan mga kapatid, bye-bye, love you, God bless, if God's will, see you tomorrow.